Ang tanong na dapat nating harapin ngayon, hanggang saan ang Amerika handa na gamitin ang lakas militar para sa interes ekonomiko? Venezuela, bansang may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo, ay nasa gilid na ng pagbagsak. At sa pagbabalik ni Trump sa kapangyarihan, nakikita natin ang isang mas agresibong estratehiya. Hindi na diplomatic pressure lang, kundi direktang military intervention na posible. Tandaan natin, noong unang termino ni Trump, idiniklara na niyang all options are on the table laban sa rehimen ni Maduro. Ngayon, mas malakas ang kanyang mandato, mas matapang ang kanyang kilos. Ang Venezuela ay hindi lang tungkol sa demokrasya o human rights. Ito ay tungkol sa control ng oil reserves, sa pagpigil sa impluensya ng China at Russia sa Latin America, at sa pagpapalakas ng dominasyon ng Amerika sa Western Hemisphere. Para sa atin dito sa Pilipinas na nakasalalay din sa balanse ng kapangyarihan sa West Philippine Sea, ang kaganapang ito ay babala. Kapag ang isang superpower ay handang gumamit ng puwersa para sa strategic interests, walang bansa, malaki man o maliit, ang ligtas sa geopolitical chess game na ito. Ang tanong, sino ang susunod? Tingnan natin ang tunay na sitwasyon sa Venezuela ngayon. Mahigit 2 dekada na silang nagdurusa sa ilalim ng socialist regime. Una si Hugo Chavez, ngayon si Nicolas Maduro. Ang ekonomiya nila ay bumagsak ng lubos. Inflation rate nila umabot na sa mahigit 1,000,000% noong 2018. Isipin mo yan, 1,000,000%. Ang 1 kilo ng bigas na nabibili mo ng 20 pesos ngayong umaga, bukas na ay aabot na ng 200,000 pesos. Ganyan kalala ang kanilang sitwasyon. Mahigit 9 milyong Venezuelans ang tumakas na sa kanilang bansa, nagkalat sa buong Latin America, umabot pa ng Estados Unidos, kahit dito sa iba't ibang sulok ng mundo. Isa ito sa pinakamalaking humanitarian crisis sa modernong panahon, pero hindi ito napag-uusapan ng sapat dahil ang focus ng media ay lagi sa Middle East o sa Ukraine. Pero ang Venezuela ay hindi simpleng failed state. Ito ay bansa na may sanbay billion barrels ng proven oil reserves. Mas malaki pa sa Saudi Arabia, mas malaki pa sa Russia. Ito ang pinakamayamang bansa pagdating sa langis sa buong mundo. At ang langis na ito ay hindi basta-basta. High-quality crude oil na madaling i-refine, madaling ibenta sa international market. Kaya nga noong golden age ng Venezuela, noong 1950s hanggang 1970s, isa sila sa pinakamayamang bansa sa Latin America. Ang Caracas noon ay tinatawag na Paris of South America. Puno ng modernong buildings, mayayamang tao, sophisticated culture. Pero lahat ng yan ay nawala dahil sa corruption, mismanagement at ideological blindness ng kanilang mga leader. Ngayon, ang tanong, bakit ngayon? Bakit si Trump ay mas aggressive ngayon kaysa dati? Una, tandaan natin na si Trump ay business-minded. Para sa kanya, ang foreign policy ay transactional. Kapag may national interest ang Amerika, kumilos siya ng mabilis at walang pag-aalinlangan. Noong unang termino niya, dineclare niya na si Juan Guaido ay legitimate president ng Venezuela, hindi si Maduro. Pinataw niya ng sanctions ang oil industry ng Venezuela, sinubukan niyang i-isolate si Maduro sa international community. Pero hindi sapat ang sanctions. Si Maduro ay nananatili pa rin sa kapangyarihan dahil suportado siya ng China at Russia. Ang dalawang bansang ito ay nagpapahiram ng bilyon-bilyong dolyar sa Venezuela kapalit ng oil contracts, military support at geopolitical influence sa Latin America. Kaya ang Venezuela ay naging proxy battlefield ng New Cold War, America versus China at Russia. Ngayong 2025, mas matapang na si Trump. Wala na siyang pakialam sa international opinion. Nakita natin kung paano niya pinakitunguhan ang NATO, ang United Nations, kahit ang European allies niya. Para sa kanya, ang America First ay hindi slogan lang.
Ito ay operational doctrine at ang Venezuela ay perfect target para sa kanya. Bakit? Dahil ang American people ay nauunawaan ang economic argument. Gasoline prices sa Amerika ay sobrang taas pa rin. Ang middle-class Americans ay nahihirapan pa rin sa cost of living. Kapag sinabi ni Trump na we need to secure energy independence, we need to stop China and Russia from controlling oil in our own backyard, ang majority ng Americans ay susuportahan siya. Hindi ito tungkol sa humanitarian intervention. Hindi siya mag-claim na tutulong siya sa Venezuelan people para sa freedom at democracy. Alam niyang cynical na ang American public pagdating sa regime change wars after Iraq at Afghanistan. Kaya ang messaging niya ay simply at direct. This is about American security, American jobs, American energy. Tingnan natin din ang military aspect nito. Ang Amerika ay may Southern Command na nakabase sa Florida, specifically designed para sa operations sa Latin America at Caribbean. Mayroon silang aircraft carriers sa Atlantic. Mayroon silang special forces na trained para sa rapid deployment. Ang Venezuela ay hindi Afghanistan. Hindi ito landlocked country na malayo sa American logistics. Ito ay coastal nation na malapit lang sa Puerto Rico, malapit lang sa Colombia na ally ng Amerika. Ang logistics ng invasion ay relatively simple compared sa Middle East operations. Pwedeng mag-launch ng airstrikes mula sa carriers, pwedeng mag-deploy ng marines sa coastal cities, pwedeng suportahan ang opposition forces sa loob ng Venezuela na willing makipagtulungan sa Amerika. Hindi ito full-scale occupation katulad ng Iraq. Ito ay targeted regime change operation, decapitation strike sa Maduro regime, installation ng pro-American government at immediate securing ng oil facilities. Pero may risk din ito at malalim ang implications. Una, ang Russia ay may military presence sa Venezuela. Meron silang military advisors, may weapon system sila doon, may intelligence operations. Kapag nag-launch ng attack ang Amerika, ano ang gagawin ng Russia? Magre-retaliate ba sila directly? O gagamitin ba nila ito as justification para sa escalation sa ibang theaters, sa Ukraine, sa Syria, o kahit dito sa Pacific? Ang China naman ay may massive investments sa Venezuela, billions of dollars sa oil contracts, infrastructure projects, at loans. Kapag na-take over ng Amerika ang Venezuela, ang China ay mawawalan ng return on investment, mawawalan ng strategic foothold sa Latin America. Paano sila magre-react? Gagamitin ba nila ang economic weapons, trade sanctions against America, dumping ng US Treasury bonds, cyber attacks sa American financial system? Ang geopolitical chessboard ay interconnected. Isang major move sa Venezuela ay may ripple effects sa buong mundo. At dito papasok ang connection sa atin sa Pilipinas. Tayo ay alay ng Amerika pero tayo ay kapitbahay din ng China. Ang West Philippine Sea ay disputed territory na claimed ng China. Mayroon tayong Mutual Defense Treaty sa Amerika pero ang treaty na yan ay hindi automatic. May conditionality yan, may interpretations yan na pwedeng baguhin, depende sa political winds sa Washington. Kapag nakita ni Xi Jinping na aggressive ang Amerika sa Venezuela, pwede niyang gamitin ito as precedent. Pwede niyang sabihin, if America can use force to secure its interests in Latin America, then China can use force to secure its interests in Asia. Ang red lines na established ng international law ay unti-unting nawawala. Ang UN Charter na nagprohibit ng aggressive war, ang principle ng sovereignty, ang respect for territorial integrity, lahat ng yan ay naging suggestions na lang, hindi absolute rules. Ang power dynamics na lang ang nagdedetermine ng outcomes. Isipin mo rin ang economic implications para sa Pilipinas. Tayo ay net importer ng oil. Karamihan ng langis natin ay galing Middle East, galing Russia through third parties, at galing Southeast Asian suppliers. Kapag nag-erupt ng full conflict sa Venezuela,
Ang oil market ay magwawobble. Ang prices ay tataas instantly dahil sa uncertainty. Kahit na ang Venezuela ngayon ay hindi major supplier dahil sa sanctions at production problems, ang psychological effect sa market ay malaki. Traders ay magpanic, speculators ay mag-hoard, ang futures market ay mag-spike. Tayo dito sa Pilipinas ay apektado agad. Tataas ang presyo ng gasolina, diesel, kerosene. Tataas ang cost ng transportation, electricity, manufactured goods. Ang inflation na pinagdudusahan na natin ay lalala pa. Ang ordinary Filipino na nagdadala ng tricycle, ang truck driver na nag-deliver ng goods, ang factory worker na commute every day, lahat sila ay madadamay sa geopolitical gambit na ito. Pero may deeper layer pa rito na kailangan nating unawain. Ang military intervention sa Venezuela ay parte ng mas malaking strategy ng Amerika para i-reassert ang dominance nito sa Western Hemisphere. Noong early 2000s, ang Latin America ay naging leftist bloc, si Chavez sa Venezuela, si Lula sa Brazil, si Morales sa Bolivia, si Correa sa Ecuador. Lahat sila ay anti-American, pro-socialist, aligned with alternative power centers. Ang Amerika ay nawalan ng influence sa region na traditionally considered nila as their backyard since Monroe Doctrine ng 1823. Pero ngayon, may shift na nangyayari. Maraming Latin American countries ay bumalik na sa center-right governments, Argentina, Chile, Peru. Ang opportunity para sa Amerika na mag-regain control ay nandyan na. Ang Venezuela ay keystone. Kapag na-flip nila ang Venezuela from pro-Russia, China to pro-America, ang balance ng power sa buong region ay mag-shift dramatically. Ang Cuba ay mawawalan ng economic lifeline dahil dependent sila sa Venezuelan oil subsidies. Ang Nicaragua ay mawawalan ng support. Ang Bolivia ay magi-isolated. Ang buong leftist bloc sa Latin America ay co-collapse. At ito ang hindi natin dapat kalimutan. Ang history ng American intervention sa Latin America ay mahabang history ng regime changes, coups, at proxy wars. Guatemala in 1954, Chile in 1973, Nicaragua in the 1980s, Panama in 1989, Haiti multiple times, Honduras, Dominican Republic. Ang pattern ay consistent. Kapag may government na hindi aligned sa American interests, ginagamit ng Amerika ang intelligence agencies, economic pressure, military force, o combination ng lahat para palitan ang leadership. Ang Venezuela ay susunod na chapter lang sa playbook na ito. Pero ang difference ngayon ay mas transparent ang operation. Hindi na covert CIA operation tulad noon. Ito ay overt military action na backed by presidential authority, supported by Congress, at broadcasted sa global media. Ang world order na established after World War II, ang idea na military aggression ay prohibited, na sovereignty ay sacred, ay officially dead na. Ang new normal ay might makes right. Kaya para sa atin dito sa Pilipinas, ang question ay hindi lang what will happen in Venezuela. Ang question ay what does this mean for us? Kapag naging acceptable na ang military intervention para sa economic interests, kapag naging legitimate na ang regime change operations, kapag naging normalized na ang violation ng sovereignty, ano ang protection natin? Ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika ay sword din, hindi shield lang. Pwede tayong protektahan ng Amerika against China, pero pwede din tayong i-drag ng Amerika sa conflicts na wala tayong national interest. Ang balance na yan ay delicate. Kailangan nating maging strategic, maging pragmatic, maging independent in our thinking. Hindi tayo pwedeng sumunod na lang blindly sa kahit sinong superpower. Ang national interest natin ay dapat priority, hindi ang ideology, hindi ang alliances, hindi ang historical sentiments. Ang mundo ay changing at ang mga bansang survival ay yung mga bansang nag-adapt, nag-anticipate at nag-maneuver ng wise sa gitna ng chaos. Kaya habang pinapanood natin ang development sa Venezuela,
Tandaan natin, ito ay preview ng future conflicts. Ito ay laboratory ng new rules of engagement. Ito ay stress test ng international system. At ang lessons na matututunan natin dito ay life or death lessons para sa ating bansa sa darating na dekada.